So nakita ho ninyo 10 Mbps yung Vindo to. Ayan po may bigyan, pumatong po siya ng 9.6 at hindi po yan sobra ng 10 Mbps. Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Ngayon mga kaibigan ay may ibabahagi naman po ako sa inyo tungkol po sa pag-set up po ng tenda, router, kung paano po natin siya paganahin gamit ang PPPoE. Kung nakikita ho ninyo yung diagram mo natin from Microtech na naka-PPPoE, so ang tanong ho ng ating mga kaibigan kung paano natin siya paganahin dito sa atin pong router na ito. Yung last video ko ay meron po akong binabahagi sa inyo tungkol po sa router ng Mercusys. Ito actually mga kaibigan ay ganito din po ang forma ng tenda N300. Mas recommended ko po yon kasi mas mura po ang tenda N300 na meron po siyang PPPoE setup. So yung tanong, paano natin siya i-config or paganahin para makapagbigay tayo ng speed limit dun po sa atin pong Vendo. Kung kayo po ay magtatanong mga kaibigan kung paano po ito i-set up, ay meron po tayong ibang video na pwede nyo pong puntahan, matingnan kung para saan po ang ganitong setup. Ang tutorial natin ngayon ay tungkol lamang po sa tenda N300 kung paano natin siya i-config para makapagbahagi tayo ng speed limit dun po sa vendor or sa client ho natin. So napaka-simple mga kaibigan. Yung tutorial natin ngayon tungkol lamang po sa tenda N300 kung paano natin siya i-set up. So syempre, i-connect na po natin sa computer yun pong atin pong tenda mga kaibigan. Sa nakikita ho ninyo sa video, ganyan lamang po sa WAN or WAN. Diyan po yung galing po dito po sa Microtech natin. Ito. Tapos yun pong mga ports dyan na 1, 2, 3 ay direct po yan sa nakikita po nyo sa screen natin. Direct po yan sa laptop or sa ano po, computer mga kaibigan. Actually, pwede din po naman po ito sa cellphone na gagamitin. Ipapakita ko lamang po sa inyo mamaya kung may panahon pa po tayo. So ngayon, isaksak nyo na po. Yun pong atin pong tenda sa atin pong laptop or computer. Kadalasan kasi mga kaibigan yung gamit natin ay laptop. Pag nasa field ho tayo, mas maganda kasi kung naka-laptop tayo, mas madali po siyang config mga kaibigan o set ho natin sa PPPoE. So ngayon, alimbawa nakasaksak na ho yung atin pong tenda. Sa akin po ay ready na po ito maibigan. Kaya't pupunta lamang ho tayo sa browser. So itatype lamang natin maibigan yun pong kanyang IP address default. Makikita nyo po maibigan sa likod ng router. Sa nakikita ho nyo sa screen, ganyan po maibigan. So kanyang default IP address is 192.168.0.1. Sa tenda N300 po yan mga kaibigan. So click lang natin yung okay. Tapos ito po yung makikita ho ninyo sa screen. Ganun din naman po sa cellphone mga kaibigan ay ganun din po ang inyong makikita dito. Kung ito man po ay naka DHCP sa cellphone or naka static, ilagay nyo po sa PPPoE kasi naka PPPoE setup ho yung atin pong gagamitin. Okay, so sa PPPoE, alam naman natin na meron pong username and password para gagana yung ating router. So, dito natin ilalagay yan para mag-function siya. Halimbawa, meron po ako ngayong ginawang 5 Mbps para sa Vendo ko or para sa client ko. Meron po siyang specific na username and password na gagamitin. So, yung ginawa kong username is Vendo1 na makukuha natin dito po sa Microtech. Kung kayo po ay naguguluhan, bisitahin nyo po yung YouTube channel natin maibigan. Meron po dyang mga tutorial about po nyan. So, yung password na ginawa ko is 12345. Tingnan lang natin. Ayan maibigan. So, ito po yung nakaset sa 5 Mbps. So, hindi ko na po i-change yung Wi-Fi name. Pero kung naka-final ho kayo, bali itong Wi-Fi name maibigan, yan po yung para po sa customer ninyo. At saka yung password ay para din po sa kanila yan. Sila lang po ang nakakaalam po dyan. Pero ngayon, dahil tutorial lamang po ito, dito po tayo sa PPPoE. Ang importante ay may lalabas po na speed limit na 5 Mbps. So, click OK lamang po. Yan. Hintayin lang natin mga kaibigan. Okay, so go to set na po tayo. Click lamang ho natin to. At i-check natin dito sa atin pong internet settings. Actually, dito pala sa status natin. So, makikita nyo mga kaibigan, connected, you can access the internet. Ibig sabihin,
successful po yung pag-set ho natin or config ho natin. So, i-check natin mga kaibigan kung ito ba ay talagang 5 Mbps yung marireceive ng atin pong client. Halimbawa, ako yung client. Sa laptop ko po kasi ito na-connect mga kaibigan. Kaya mas speed limit ho natin to. Ma-test ho natin. Kung nakikita ho po ninyo dito, dapat makikita po ninyo yung mga IP address. Kasi ibig sabihin, successful ho tayo. Pero kung hindi po ninyo nakikita yung IP address ho dito, ibig sabihin, hindi pa po successful yung pong atin pong pag-bind or pag-config. So, speed test po natin mga kaibigan. Ito po ay hindi po lalagpas sa 5 Mbps sapagkat speed limit niya ay 5 Mbps lamang. So, tatakbo lang po yan sa 4.0 at hanggang 4.876 po mga kaibigan. Ayan. Pero hindi po yan lalagpas ng 5 Mbps at hindi po yan bababa ng 4 Mbps. So, ayan mga kaibigan. Ipapakita ko naman po sa inyo, yun pong 10 Mbps. Balik lamang ho tayo sa internet settings. Papalitan ko ito ng Vindo 2 kasi 10 Mbps yung naset ko dun. So, ganun pa din yung kanyang password, 12345. So, click lamang natin yung OK. So, hintayin lamang natin saglit mga kaibigan. So, ayan po mga kaibigan, connected na ho tayo. Kung kayo po ay hindi po makakonect pag nag-change speed limit ho kayo, i-on off lamang po yun ang inyo pong router para ma-refresh mga kaibigan. So, ngayon, connected ho tayo para po sa 10 Mbps. Try natin. Try natin mga kaibigan na mag-speed limit or mag-speed test. So, nakita ho ninyo, 10 Mbps yung Vindo 2. Ayan po mga kaibigan, pumatong po siya ng 9.6 at hindi po yan sobra ng 10 Mbps. So, ganun yan lamang po kasimple ang pag-config nito mga kaibigan para magkaroon ng si client ng speed limit na gusto nating ibigay na nagawa natin sa Microtech. Again, kung kayo po ay magtatanong about sa with PPPoE na Microtech, meron ho tayong video tutorial sa atin pong YouTube channel. Bisitahin nyo lamang po mga kaibigan. Mga kaibigan, kung kayo po ay hindi pa po nakasubscribe sa atin pong YouTube channel at nag-like na ating video, nag-share ng ating video, paki-hit din po na mga kaibigan ng atin pong notification bell para pa po sa susunod na atin pong mga video tutorial. Again, magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.